the claim meet the standard of substantial evidence kung wala pong napalutang na assassin? Yun po kasi yung kiniklaim ng defense panel. Hindi naman po natin kailangan ng isang assassin na lumutang para patunayan na may threats po on the life of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. The mere fact that the respondent Vice President uttered these words, said these words, which was witnessed by a lot of people, or maybe almost everyone here, yun po yung mispong pagbabanta. Hindi po kailangan ng assassin mismo na lumutang para sasabihin na may pagbabanta. Yun lang po. Natagdagan ko lang ko. Tama ko, we completely agree, no? Sa threats, hindi kailangan mapatunayan, no? Hindi kailangan dumaanak mo ng dugo, hindi kailangan merong bangkay bago mapatunayan na nangyari nga ito. Ang importante lang dito, tinitignan lang, meron bang pagbabanta na meron kang gagawin na labag sa batas? At seryoso ba ito? At pinaniwalaan ba ito ng taong tinatakot mo? Now, dun sa sinasabi nyo naman, meron bang assassin o wala? Napakaliwanag ho ng sagot dito. Meron. Anong basihan natin? Tulad sinabi ho ni Atty. Lotok, narinig natin pare-pareho ang si Presidente ang umamin dito. Explanation ni Atty. Lotok, this is what you call admission against interest. Sa rules on evidence natin, yan hong isa sa mga pinakamatibay, no, na klase ng ebidensya, no? Dahil ho dito nanggaling na mismo dun sa tao. Ang reason ho diyan, bakit napakatibay niyang ebidensya? Dahil ang isang reasonableng tao, hindi siya magsasabi, magbibigkas ng isang bagay na ikakasama niya. Kaya under rules of evidence, no, these are treated as proof of truth of those statements. So, meron ba? Meron. Meron bang assassin? Meron. Anong ebidensya natin dyan? Mismong admission against interest ho ng Vice Presidente. At hindi lang ho yan minsang sinabi. Alalahanin natin, nagkaroon siya ng oportunidad na klaruhin ang sinabi niya. 3 days after, no? Bawiin yung sinabi, sabihin na dala lang ng bugso ng damdamin, no? Pero 3 days after, mas kalmado na siya. No? So it can't be said that it's just a spur of the moment thing. Pero ano hong ginawa niya? Hindi niya binawi. Kinonfirm niya. She doubled down and tried to justify what she did by saying, revenge from the grave is not a criminal act. So, meron bang assassin? Ay, napakaliwanag o meron. Alam niyo po, sa amin sa prosecution, 100% nag-agree kami kay VP Sara. Ang hindi nag-agree sa kanya ang kanyang depensa. Kaya nung sinabi niya na may assassin, paniwalang-paniwala po kami. Ang depensa, ayaw po nila maniwala. But again, ito mga abogado po yung mga kasamahan ko dito. No? Kung sa regular criminal proceeding, kailangan talaga, kasi ang kinakailangan may mapapresenta mo is ma-prove mo beyond reasonable doubt. No? Dito po sa impeachment trial na ito, ang tinetest po natin is yung conduct, yung pananalita, yung galaw, yung pag-iisip, yung restraint, no? That despite political pressure, meron kang restraint ang isang halal na opisyal na hindi magsabi, gumawa o umutos ng anumang bagay na labag sa Constitution. Ito po yung pinag-uusapan natin dito, yung culpable violation of the Constitution, yung betrayal of public trust. These are constitutional standards imposed upon elective officials. At pag yun po ay nalabag, at saka na-establish naman po ng prosecution sa korte at sa ating taong bayan at mismo ang Vice Presidente po ang nagsabi na meron po siyang nakausap para ipapatay ang presidente, ipapatay ang unang ginang, ipapatay ang former speaker. Yun lang ho, no? Yung utterances, yung mismong pagsabi at pag-usap, pagkontrata sa isang assassin ay labag na po yan sa constitutional standard na Senate para po sa mga halal na mga opisyal. At in this case, dahil si VP Sara Duterte ay ang kanyang ino-occupy ay impeachable office at impeachable officer siya
talagang ang batayan ng Constitution ay naaayon doon sa standard na dinidemand ng Constitution sa mga halal na katulad po niya na impeachable officer. Ibalik po natin lagi sa impeachable offenses na ito ay isang impeachment case, hindi po to isang criminal case. Kaya po, huwag natin hanapin ang mga elemento ng isang krimen. Ang hahanapin po natin ay yung fitness ng isang impeachable official na manatili to remain as the vice president of the country. In this case, and in relation to Article 4, yung pananalita ba niya doon sa online press conference niya, kung saan sinabi niya na kung saan siya nagbanta sa buhay ng presidente, ng first lady at ng former speaker of the house, ito ba ay mga words na gusto nating naririnig sa ating second highest official? Yun ba ay isang character that should be exhibited by the Vice President? Again, babalik tayo, fitness po ng ating Vice President to remain or to be the Vice President.